And magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating midweek service. Tayo po ay panandaliang magpahinga sa ating Panginoon para sa linggong ito. So, ang napili ko pong pagbulay-bulay ngayon ay ang parable of the two sons. So, nasa aklat po ito ni Matthew sa chapter 22 verses 28 hanggang 32. So sabi po dito, verse 28, "But what do you think about this? A man with two sons told the older boy, 'Son, go out and work in the vineyard today.' The son answered, 'No, I won't go.' But later, he changed his mind and went anyway. Then the father told the other son, 'You go.' And he said, 'Yes, sir, I will.' But he didn't go. Which of the two obeyed his father?" They replied, "The first." Then Jesus explained his meaning. "I tell you the truth. Corrupt tax collectors and prostitutes will get into the kingdom of God before you do. For John the Baptist came and showed you the right way to live, but you didn't believe him, while tax collectors and prostitutes did. And even when you saw this happening, you refused to believe him and repent of your sins." Tayo po ay manandaliang manalangin. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat. Pinapupurihan ka po namin at dinadakila sa gabing ito, Lord. Hiningi po namin, Lord, ang kapahingahan, ang kapayapaan, Lord, na nagmumula sa inyo, Lord, na kahit magulo kami paligid, Lord, kami ay nakaramdam ng kapahingahan at kapayapaan, Lord. Lord, pinagdadasal ko po bawat isa, Lord, na nakikinig ng sermon na to, Lord, na gabayan niyo po si Lord. Buksan niyo po ang kanilang mga isip, ganoon na rin ang kanilang mga puso, Lord. Ganoon na rin sa akin, Lord, na magsasalita, Lord. Naway ang mga masabi ko ay magmula sa inyo, Lord, at hindi sa aking mga bibig. Gabayan niyo po ako, Lord. Buksan niyo po ang aking puso at isip, Lord, upang tanggapin ang message niyo, Lord. Patawarin niyo po ako, Lord, sa aking pagkakasala. Ganoon na rin po sa pagkakasala ng bawat isa, Lord. Patuloy niyo po kaming gabayan, Lord, sa mga dadating pang mga araw, Lord. Aram na namin, Lord, na nakarinig kami, Lord, ng kaguluhan sa balita, Lord, sa iba't ibang lugar, Lord. At nakaramdam kami ng, Lord, ng paghihirap, Lord, financially, Lord. Ba't alam namin, Lord, kayo ang siyang gumagabay sa amin at gagabay sa amin sa araw-araw, Lord. Kaya't di kami mag-worry, Lord. Gabayan niyo po kami, Lord. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung parable po na ito ay kinikwento ni Jesus para sa mga Pariseo sa context dito sa aklat ni Matthew. Dahil sinusubukan ng mga Pariseo na ipahiya si Jesus or i-challenge yung authority ni Jesus. So ginagamit ni Jesus itong parable para i-expose yung pagka-hypocrite ng mga Pharisees. Pero po sa ating pagbubulay-bulay ay mas i-relate po natin yung ating mga sarili sa dalawang anak na ito na inuutusan ng kanilang ama na magtrabaho sa kanilang vineyard. Doon muna tayo sa unang anak na inutusan ng kanyang tatay. So, sabi dito ng tatay niya, "Son, go out and work in the vineyard today." Pero sumagot yung anak niya, sabi ng anak, "No, I won't go." So, mapapansin natin sa dialogue nung anak na medyo may pagkapabalang or medyo walang respect yung kanyang pagsagot sa kanyang tatay. Dahil hindi niya man lang sinabing "No, father, I won't go." Parang hindi niya man lang tinawag na tatay or hindi niya in-address na tatay. So, sinabi niya lang pabalang na hindi pupunta. So,
dun pa lang sa dialogue na yun, parang mapapansin na natin talaga na yung personality or yung attitude ng anak na ito, medyo may pagka rebelde ganun. Ayun. So, kung i-relate natin sa ating mga sarili, siguro medyo ganito rin tayo sa ating mga parents. Na-admit ko na medyo ganyan ako kapag nag-aaral tapos or busy ganyan, tapos biglang nautusan or naistorbo nila mama, parang ganun rin ako mag-respond or ganun din yung respond ko minsan. So hindi yun tama and kailangan natin yun i-change din. But yung second son, yung pangalawang anak, nung inutusan siyang pumunta sa vineyard para magtrabaho, anong sabi niya? Sabi niya, "Yes sir, I will." So makikita natin yung contrast dun, yung pagkakaiba sa kanilang response. Kung yung isa pabalang tas medyo walang respeto, ito parang parang maganda pakinggan kasi yes sir, di ba? Parang may respect, parang kinikilala niya yung authority nung tatay niya, or parang may takot siya sa papa niya na nag-respond agad siya ng yes, tas may kasama pang sir na parang respect nga, enough respect. So doon pa lang makikita natin yung difference sa personality ng dalawang anak. So kung doon na natapos or doon na nag-cut yung parable, may isip natin na yung unang anak suwail siya, masama siyang anak, kung ano-ano mga bagay natin pagsasabihin natin sa anak na yun. Then yung sa pangalawa, i-judge natin siya as mabait, masunurin, may respeto, yun. So kung doon natapos yung parable, pero dahil may kasunod pa yung parable, mas ma-judge pa natin character nila. So balik ulit tayo doon sa unang anak. So sa unang anak, sabi niya, "No, I won't go." But later he changed his mind and went anyway. So initially sa simula, sinabi niyang ayaw niya, hindi ako pupunta pa. Parang siguro sinabi niya tinatamad ako, kapagod yan pa, sabi niya siguro. Pero later, parang sabi niya dito, he changed his mind. So sa ibang translation, sabi doon, he regretted. So parang na guilty siguro siya sa sinabi niya, nagbaging isip niya, niregret niya yung mga sinabi niya sa papa niya. Then sumunod siya at pumunta siya doon sa vineyard upang magtrabaho. But dito ulit tayo sa pangalawang anak, sa masunurin, sa masipag, yan, sa mabait, sa nagsabi niya sir. So sabi niya dito, he said, "Yes sir, I will." But he didn't go. Hindi siya pumunta. Diba yung tao na nagsabi ng yes sir, yung maganda yung approach, yung maganda yung pagkasabi niya, yung tunog may respeto, siya po yung hindi pumunta. Kung sa kanina natin kinat yung story doon lang sa kung ano sinabi nila, iba yung kakalabasan, diba? Kasi ginudge na natin sila based lang sa sinabi nila, but hindi sa ginawa nila. So hindi sa kung ano yung naging response nila sa call, kung paano sila nag-obey, kung nag-obey man sila. Then tinanong ni Jesus yung mga Pharisee, sabi niya, sinong anak yung sumunod sa will ng kanilang ama? So sinabi ng mga Pharisee, yung unang anak po, yung anak na nagsabing hindi siya pupunta pero pumunta siya. So madalas sa feed journey natin, parang yung pangalawang anak tayo na puro salita, hanggang salita lang, puro lip service, ganyan. Sinasabi natin, iiwas na tayo sa ganitong wisyo, sa panonood ng mga ganitong bagay, iwas na tayo. Mag-share na tayo ng gospel, ganyan, sa classmates natin, sa mga kaibigan natin, pero hanggang salita lang naman yung naibibigay natin.
So makuha natin lesson dito sa pangalawang anak is yung intentions natin is not enough kung hindi natin binaback-upan ng actions. Kung good yung intention natin, ganyan, halimbawa gusto mong tumulong sa classmate mo para pumasa siya, pero yung actions mo is inahaya mo siyang maggala, ganyan, inahaya mo siyang maglaro, mag-grind, ganyan, imbis na tinutulungan mo siya mag-review, is anong labas yun, syempre hindi pa rin good overall. So salungat siya sa actions, ay salungat siya sa intentions mo. But maganda na magkaroon tayo ng character or ng puso kagaya nung unang anak na kahit naging bastos siya, na naging walang respeto siya sa papa niya nung una, but nagkaroon siya ng change of heart, change of mind. Niregret niya yung nasabi niya sa papa niya, and as a result nung change of heart niya na yun ay bumalik siya, sumunod siya, nag-obey siya sa initial na inutos sa kanya ng tatay niya na magtrabaho sa vineyard. Mostly sa atin kapag ganun, parang ang isipin na natin ay baka galit na sa akin yun, baka hindi na, pag pumunta pa ako dun mas lalo pa akong mapasama, di ba? Minsan ganun thinking natin. But itong anak na to, sabi he changed his mind and went anyway. So kahit siguro nasa isip niya na baka galit yung papa niya, pumunta pa rin siya and sumunod at nag-obey. Hindi naging dahilan yun para hindi siya sumunod. Sa mga susunod na verse, then Jesus explained his meaning. I tell you the truth, corrupt tax collectors and prostitutes will get into the kingdom of God before you do. For John the Baptist came and showed you the right way to live, but you didn't believe him, while tax collectors and prostitutes did. And even when you saw this happening, you refused to believe him and repent of your sins. So sa verses na ito, in-expose ni Lord na yung mga Pharisees is sila yung pangalawang anak, na sa words man nila ay sinasabi nilang sumusunod sila sa Lord, but sa puso nila or sa actions nila, salungat yung nagawa nila. And ganoon naman sa corrupt mga tax collectors at mga prostitutes, na sila yung unang anak na maaari man na nagkasali sila sa una, na naging bastos sila, naging walang respeto sila sa father nila noong una, but nagrepent sila, nagkaroon sila ng change of mind, change of heart, niregret nila yung mga nagawa nila, and most importantly ay sumunod sila. So sana po ay hindi tayo maging kagaya nung second son, hindi tayo maging kagaya ng mga Pharisees na for show lang yung obedience, for lip service lang, hanggang salita lang yung ating obedience, but magkaroon sana tayo ng heart, ng character kagaya nung unang anak. Pero pwede rin naman pong combined, di ba, na sumasagot tayo ng yes sir sa Lord, while yung actions natin and yung heart natin sumusunod rin talaga sa Lord. Thank you po, at naway naging makabulan po ang sermon natin. Ayun, tayo po ay manalangin. Lord, nagpapasalamat po kami sa gabi ito, Lord, na napagbulay-bulay kami, Lord, sa inyong salita, Lord, na napanagdasal namin, Lord, na kagaya nung unang anak, Lord, na nagkaroon siya ng change of heart despite sa kanyang pagkakasala, Lord, at sumunod siya, Lord, na way maging ganun rin kami, Lord, sa aming faith journey, and hindi lamang po kami mag-stay sa mga lip service lang, Lord, sa mga for show lang na obedience, Lord, but mas lumalim pa kami, Lord. Pinagdasal ko, Lord, na magkaroon kami ng humble heart, Lord, ng i-renew niyo po ang aming mga puso, Lord, na i-cleanse niyo po ito, gawin niyo po itong pure, at para lang sa inyo,
sumasamba, Lord. Para sa inyo lang nagpupuri, Lord. Pinagdasal ko po, Lord, ang bawat isa, Lord, na nanonood, Lord. I-renew po ang kanilang strength, ang kanilang minds, ang kanilang mga heart, Lord, para sa mga susunod na mga araw pa, Lord. At patuloy niyo po kaming i-keep, Lord, sa inyong love, na may mag-remain kami sa inyong love, Lord. Despite, Lord, sa mga nangyayari sa mundo, Lord, sa mga nangyayaring kaguluhan, Lord, pinagdasal po namin, Lord, ang nangyayaring kaganapan sa Middle East, Lord, na may umupa, Lord, ang tension. Alam namin, Lord, na for peace kayo, Lord. Alam namin, Lord, na hindi nyo gusto mga nangyayaring ito, Lord. But alam namin, Lord, na sovereign kayo, Lord. Alam namin, Lord, na hawak nyo ang lahat. And knowing that hindi kami mag-worry, Lord. At patawarin po kami sa aming pagkasala, Lord. Ito lang po ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. Amen.